Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Judy dito sa ating dula. Love and Memories. Magnobyo kami ni Dennis, pero laging nakakalimutan ang kanyang pangako sa akin. At minsan, 1 linggo siyang hindi nagpakita, hindi tumawag, o kaya nag-text. Kaya hindi ko na rin siya tinawagan nang magkaroon ako ng seminar sa Maynila. At hindi ko rin ipinalam sa kanya ang pagseseminar ko. Dumalo na ako sa seminar at nagpalit ako ng set para hindi niya ako matawagan at mapigyan siya ng leksyon. Ay, nakaalis na si Judy. Pero teka, di pa yata sila nagkakausap ni Dennis bago siya umalis. At sigurado ako na nagtampo yun dahil 1 linggo na ang nakalipas ay wala raw tawag sa kanya si Dennis. May nag-doorbell. Baka may bisitang dumating. Pero sino yan? Wala naman akong alam na pupunta dito ngayon. Baka yung kaibigan ni Judy may nakalimutan, kaya pumunta rito. Ang mabuti pa ay bubuksan ko ang pinto para malaman ko kung sino ang dumating. Ano ba? Ikaw pala, Dennis. Halika, pumasok ka, iho. Magandang araw po sa inyo. Nandito ba si Judy, ma'am? Kwan, wala dito. Nagpunta na sa Maynila. May seminar daw sila Ano? Bakit hindi siya tumawag sa akin, ma'am? At hindi rin siya nagpaalam? Papaano naman kasi? Wala ka raw tawag o text sa kanya para malaman mo ang kanyang kalagayan. Anong ibig ninyong sabihin, ma'am? Pwede bang linawin ninyo? Ganito yan. 1 linggo raw na wala kang tawag o text man lang. Kaya ang alam niya, pinaliwala mo na ang relasyon ninyong dalawa. Naku, hindi po totoo yan, ma'am. Naging busy lang po ako, kaya hindi na ako nakatawag kay Judy. Kung sakaling hindi ko po makontak ay tumawag siya. Ay sabihin po ninyo ang dahilan nang hindi ko pagdalaw sa kanya. Ganito po ang nangyari, ma'am. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Nakakapagod naman ang ginawa sa bagong produkto. Pero yun ang talagang kailangan ng mga tao. Pag may magandang paraan para malaman ng mga tao ang benepisyo para sa kalusugan nila, ay alam ko na tatangkilikin ng mga tao. Sana magkaroon ng paglalathala sa pahayagan o kaya sa TV. Alam ko na malaking tulong sa amin at sa mga tao. Sana nga pumato. Teka, tatawag muna ako kay Mama. Dahil bago na ang SIM card ko, dapat lang na malaman ni Mama na tatawagan ko siya. Sana hindi pa natutulog dahil maaga pa naman tatawag na ako sa kanya. Di pa ako dalawin ng antok kahit nagbasa na ako ng magazine. Bakit kaya? Naalala ko tuloy ang aking anak.
kumusta na kaya siya? May tumatawag sa cellphone ko. Pero ibang number naman ang nag-appear. Baka kaibigan niya ito at may sasabihin. Ay, sagutin ko na nga. Hello? Hello, Ma. Si Judy po ito. Kumusta na kayo dyan? Wala po bang problema? Wala naman, anak. O ikaw, kumusta na ang kalagayan mo dyan? Okay lang ako, Mama. Pero medyo mahirap ang mga ginagawa namin eh. Dahil may bago po kaming ilalabas na produkto. Ganun ba? Siya nga pala. Pumunta dito si Dennis nung isang araw. Gusto kanyang kausapin at magpapaliwanag daw sa'yo. Bakit anak? Teka, ano na itong number mo bago ito Opo, Mama. Para hindi niya ako matawagan at hindi po ako maestorbo sa trabaho ko. Sinabi sa inyo, Mama, kung anong dahilan, baka nagsisinungaling na naman yon para hindi ako magalit sa kanya. Hindi naman siguro. Pilit niyang kinukuha ang cellphone number mo sa akin. Pero ang sabi ko, hindi ko alam dahil hindi ka naman tumatawag. At sa kapalagay ko, totoo ang kanyang sinasabi. O ano iha, pwede ko bang sabihin ang cellphone number mo sa kanya? Wag na, Mama. Hayaan ninyo na maghintay din. Gaya ng ginawa sa akin na naghintay ako sa mga tawag o text niya. Pero namuti ang mata ko sa kahihintay. Sige, Mama. Matulog na kayo at magpapahinga na rin ako. Sige po, Ma. Bye. Pasensya ka na, Gemma, kung na-istorbo kita sa trabaho mo. May itatanong sana ako sa'yo tungkol kay Judy. Dahil hindi ko pa siya nakausap. Ano ba yon? Alam mo, ang tagal niyang naghintay sa'yo pero hindi ka nagpakita sa kanya. Ano ba nangyari sa'yo? Yun na nga sana ang ipapaliwanag ko. Pero wala siya, nasa Maynila raw. At di ko siya makontak. Nagbago siya ng number. Alam mo ba? Para matawagan ko. Ang alam ko yung dati, pero kung nagpalit siya, hindi ko pa alam dahil hindi pa siya tumatawag sa akin hanggang ngayon. Baka busy yun. Pwede bang malaman kung ilang araw siya doon? At kung tumawag siya, pagsasabi naman na tawagan niya ako. Pag-iusap naman. Sige, sasabihin ko sa'yo kung sakaling tumawag siya sa akin. Salamat sa iyo, Gemma. At sana ibigay niya ang bagong number niya para makausap ko siya. Dennis, iho, pwede bang mag-usap muna tayo sa tali? May gusto lamang akong malaman sa'yo. Ha? Ano yun, Papa? Sige po, sabihin niyo kung ano po ang gusto ninyo. Napapansin ko na hindi ka umaalis sa gabi para dalawin ang nobya mo. Kamusta naman ang relasyon ninyong dalawa? Kuwan po, hindi pa kami naghiwalay. Kaya lang, wala po siya dito. Nasa Maynila raw. May seminar siya. Ganoon ba? Akala ko nag-break na kayo. Kailan naman kayo magpapakasal? Hindi na kayo bumabata. Kailangan harapin din ninyo ang sarili ninyong kaligayahan. Total, may kanya-kanya naman kayong trabaho. Yun din ang gusto ko, Papa. Gusto ko sanang kausapin. Pero wala siya. Kaya hihintayin ko para mapag-usapan din namin ang aming pagpapakasal. Bilisan mo na, anak. Para makita ko pa yung magiging apo ko sa'yo. Hindi na rin ako bumabata. Nakahalata ko na
Parang naghihina na rin ang aking katawan. Baka kapag ako'y nagretiro na rin, magpapahinga na rin ako. Tama kayo, Papa. Matanda na kayo. Kaya dapat lang na magretiro na kayo sa trabaho para mag-enjoy pa kayo sa buhay ninyo. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Ang dami namang tao dito. Parang mahirap maglibot dito ha. Paano bang mag-shopping dito? Hindi na ako sanay sumiksik sa dami ng tao. Teka, ano kaya magandang bilhin ko na pangregalo doon sa pamangkin ko bukas? Ano kaya? Ha? Ang mama ni Judy, nandito rin sa mall. Nainip yata sa bahay nila, kaya nandito siya namamasyal. Malapit na rin siya dito sa kinaroroonan ko. Kakausapin ko siya. Aling Carla! Aling Carla! Saan po kayo pupunta? Ikaw pala, Gemma. Nandito ka din pala sa mall. Sino bang kasama mo? Wala po. Tumitingin din po ako ng pwede kong bilhin sa parigalo ko bukas sa aking pamangkin. Ganun pa. Ako naman ay bibili ng mga kurtina dahil luma na yung mga kurtina namin. Ikaw, kumusta naman? Tinawagan ka na ba ni Judy? Opo. Nagkausap na nga kami At sinabi ko sa kanya yung dahilan ni Dennis kung bakit hindi niya dinalaw noon. Oo. Alam mo, pumunta sa bahay dahil hindi niya makontak si Judy na nagpalit pala ng number niya. Pero ayaw niyang ibigay dahil istorbo lang daw sa trabaho. Dahil makulit daw si Dennis Tama po kayo, Aling Carla. Kung minsan alam nyo, naiinis na si Judy. At saka hindi niya tinutupad yung pangako niya sa kaibigan ko Kaya ganun, parang nagtampo yung kaibigan ko. Oo. Kaya ayaw niyang paisturbo dun sa kinanorooonan niya. Baka daw may masabi yung boss nila doon. Teka, pwede bang samahan mo ako? At sabay na tayong bumili para may kausap ako habang naglalakad. Opo, Aling Carla. Wala pong problema. Alam mo, pare, natagpuan ko na rin ang babaeng pinakasalan ko. Ikaw, hindi mo pa pinakasalan si Judy. Baka maunahan pa kita. Ganun ba, pare? Oo. Gusto ko na rin. Dahil kinukumbinsi na ako ni Papa para pakasal na kami ni Judy. At gusto na niyang magkapo. Ano bang ginagawa mo? Di kausapin mo na siya. Pumayag lang magpakasal kayo. Para hindi ka mahuli sa biyahe, pare. At magkaanak ka na kay Judy. Baka maunahan ka pa namin. Pero huwag mong kalimutan, ikaw yung best man ko. At isama mo si Judy para maingit at pilitin na magpakasal na kayong dalawa. Sana nga. Kaya pagdating niya na nag-seminar, kakausapin ko agad siya para tanungin kung payag na siyang magpakasal na kami. Sigurado, papayag na yun. Dahil matagal na kayong magkasintahan hindi niya sinasabi sa'yo na magpakasal na kayo. Siyempre, babae na busy rin sa trabaho.
Kaya hindi niya pinapansin kung pwede na o hindi pa pwedeng pakasal. Nahihiya rin na magsabi. Oo nga naman. Kaya, sinasabi ko sa'yo, pare, para magpakasal na kayo. Pero, ako munang mauuna, ha? Para makadalo kayo pareho ng nobe mo sa ating kasal. Ha? Isama mo siya. Oo pare, asahan mo. Talagang dadalaw ko sa yung pagpapakasal. Eh, ano bang pakiramdam ng malapit ng pagkasal, ha pare? Ano ba? Oh, kumusta yung pinuntahan mo, Judy, anak? Masaya ba? At natapos na ang magandang seminar ninyo? Ha? Judy, masaya ba at natapos na ang maganda yung seminar ninyo? Opo, Mama. Pero nakakapagod at nakakainig din. Lalo na paggabi. Kaya lagi po akong tumatawag sa inyo eh. Talagang ganyan. Dahil hindi ka naman sanay na lumayo. Ay mabuti at hindi mo naisip ang pumunta ng abroad. Kung hindi, mas lalo kang magugulila. Tama po kayo, Mama. At mag-iisip na naman ako ng diskarte para magustuhan ng mga tao ang bago ng produkto na pinag-aralan namin sa seminar at dagdag kita ng kumpanya. Ganun ba? Sana anak, wag nang dumagdag sa iyong isipan si Dennis. Ay, nako. Wag na kayong mag-alala, Mama. Dahil unti-unti nang nawawala ang interes ko sa kanya. Dahil baliwala naman ako sa kanya eh. Sa bagay, mangyayari yan pag yung dating pinadadamang pagmamahal ay wala ng init at hindi ka na maalala pa. O sige na iha, pumasok ka na sa kwarto mo at hindi pa luto yung hapunan. Opo, Mama. Ay, talagang gusto ko nang magpahinga. Dahil sa pagod ko sa ilang araw namin sa Maynila. Wag na ninyo akong gisingin, Mama. Ako na ang bahalang kumain mamaya para hindi na kayo maisturbo, Mama. O, sige po. Papasok na po ako sa kwarto ko. Ay, ang hirap din pag wala yung kaibigan mo dito. Pag may problema dito sa opisina, wala akong mapagtatanungan. O nga pala, hindi pa kaya tapos ang seminar nila? Mabuti pa'y tawagan ko ka. Baka hindi pa siguro nagsimula ang ginagawa nila doon. Naku, may text pala sa akin. Basahin ko nga. Umuwi na pala? Mabuti kung ganun. Kung nandito na, para masaya ko. Namimiss ko na rin ang kaibigan kong yan. Kahit may problema, hindi mahahalata. Nako, pag nandito na sana si Judy, hindi na ako maiinip. Talaga yatang nagtampo sa akin dahil hindi ibinigay yung bagong number niya para matawagan ko sana siya. Hindi bali, pag nagkita kami, ay yayayain ko nang magpakasal na kami. Dahil gusto ko na rin na magkaroon ng pamilya. Ha? Ang ganda ng babaeng papalapit dito sa kinaroroonan ko. Iba siya. May mapang-akit na mukha at disente ang mukha niya. Ang ganda pa ng katawan. Wow. Ito ang tunay na pwedeng pang-display. Mister, baka pwedeng makiupo dito sa tabing kinuupuan mo. Oo miss. Mabuti at dumating ka. Kanina ko pa gustong may makausap eh. Teka, may hinihintay ka ba? Wala.
Naglilibot-libot ako dito sa mall para malibang. Kaya lang, napagod ako eh. Ganun ba? Sana hindi ka magagalit, ha? Kung makikipagkilala ako sa'yo. Sana gusto kong malaman kung may nobyo ka na. Ha? Wala pa nga magkamali. Ewan ko ba? Parang mahuli na yata ako sa biyahe. Naku, miss, huwag mong sasabihin yan. Bulag lang hindi maaakit sa'yo sa taglay mong kagandahan. Para sa akin, ikaw ay pang Miss Universe. Bakit ngayon lang kita nakita? Bakit? Ano? Sino kaya ang babaeng kausap ni Dennis? Maakit kaya siya? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Judy dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.